Oo, hindi masamang humiling. But sometimes we are too much when we ask only material blessings from God, where Jesus Himself wants to give Himself to us. But our concern only is the material blessings that we want. Oo, alam kong malaki ang jackpot ng loto ngayon. At maraming nagdadasal sa Diyos na tumama. Kahit nga yata yung mga hindi tumataya. Pero tandaan ninyo, kaya tayo nagdadasal, kaya tayo nagsisimba, hindi para makamit ang biyayang gusto natin. Kaya tayo nagdadasal, kaya tayo nagsisimba, kaya tayo nagninilay sa salita ng Diyos upang makamtan natin si Jesus sa ating buhay. Amen? Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming tao buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan at sa palibot ng Tiro at Sidon, nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit sa ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At mahigpit siyang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat, gayon din sa ating mga taga-subaybay sa pamamagitan ng ating live streaming, ang pagbati po namin mula sa parokya ng San Agustin. Sabi po sa isang pelikula ni Piolo Pascual at Claudine Barreto na pinamagatang Milan, ang isang emosyonal na linya. Mahal mo ba ako dahil kailangan mo ko? O kailangan mo ko dahil mahal mo ko? Minamahal kong mga kapatid, ito po ang mensahe at tanong na gusto ring itanong sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng mabuting balitang narinig natin. Ang sabi sa Ebanghelyo, nagpahanda ng bangka si Jesus upang nang sa gayon ay hindi siya maipit ng mga tao. Dahil ang mga tao dinarayo si Jesus, hindi upang makilala siya, kundi upang makatanggap ng himala mula sa Kanya. Mahal nila si Jesus dahil kailangan nila si Jesus, pero hindi nila kailangan si Jesus dahil mahal nila si Jesus. They are only after the blessings of God, but they are not after the God who gives blessing. Magkaiba yon. Minamahal kong mga kapatid, ang sabi sa atin ng unang pagbasa ngayon, noon, ang mga pari ay nag-aalay upang magkamit ng biyaya mula sa Diyos. Subalit nung si Jesus ang nag-alay bilang dakilang saserdote, siya na mismo ang biyaya ng Diyos. Jesus is not only the mediator between God and man to receive blessings from God. Jesus Himself is the blessing. At ipinapaalala sa atin, minamahal kong mga kapatid, sakaling nagdadasal lang tayo upang tumanggap ng biyaya, kailanganin natin ang Diyos dahil mahal natin siya. Pero wag natin siyang mahalin dahil lang kailangan natin siya. Sa banal na Eucharistia, dumudulog tayo. Oo, hindi masamang humiling. But sometimes we are too much when we ask only material blessings from God, where Jesus Himself wants to give Himself to us. But our concern only
is the material blessings that we want. Oo, alam kong malaki ang jackpot ng loto ngayon at maraming nagdadasal sa Diyos na tumama. Kahit nga yata yung mga hindi tumataya. Pero tandaan ninyo, kaya tayo nagdadasal, kaya tayo nagsisimba, hindi para makamit ang biyayang gusto natin. Kaya tayo nagdadasal, kaya tayo nagsisimba, kaya tayo nagninilay sa salita ng Diyos upang makamtan natin si Jesus sa ating buhay. Amen? Ang tanong ni Jesus, mahal mo ba ko dahil kailangan mo ko? O kailangan mo ko dahil mahal mo ko? Si Santa Ines ay isang patunay, si Santa Agnes, na walang ibang dapat tayong kailanganin sa buhay kundi ang Panginoon. Handa niyang ibigay ang kanyang pagkabirhen. Handa niyang tiisin ang pita ng laman. Hindi siya bumigay sa mga tukso ng mundo. Bakit? Si Jesus lang sapat na para sa kanya. Kaya kahit kamatayan ay hindi niya ininda, hindi niya pinangilagan, sapagkat kung kamatayan ang magiging paraan upang makamit niya at makita niya ng harapan ang Panginoong Jesus na inaasam niya, di bali nang mamatay. Minamahal ko mga kapatid, sa banal na misang ito, hangarin natin si Jesus na pinagmumula ng biyaya at siya mismong biyaya at hindi lamang ang biyaya na nagmumula kay Jesus. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.